Mag-asawang taga-Texas gumamit ng social media para mangakong magtatayo at mag-renovate ng bahay ayon sa gusto ng kliyente. Pero sila pala ay mga manloloko, nagnakaw ng milyong-milyong dolyar mula sa kanilang mga walang kamalay-malay na kliyente. Hanggang sa nahuli sila ng pamahalaang federal at sinampahan at nahatulan ng kasong sabwatan. Sinusuri natin ang mga hindi kapani-paniwalang detalye ng kanilang mga ginawa na malinaw na nakasaad sa isang federal na sakdal. Nasa kaso tayo na iniharap ng batas at krimen. Mga kaibigan, bago tayo magsimula sa kaso, pag-usapan muna natin ang ating sponsor. Morgan & Morgan, ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika, may 1,000 plus abogado at nakabawi ng 25 bilyon para sa 500,000 plus kliyente. Kamakailan, isang kliyente sa Florida ang nakakuha ng 12 milyon kahit 300 at 50,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nakatanggap ng 26 na milyon. Iyan ay 40 beses na mas mataas kaysa sa alok ng insurance. Pinapadali ni Morgan ang paglaban para sa nararapat sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung nasugatan ka, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/over-the-counter. Pwede mong i-click ang link sa ibaba o i-scan ang QR code sa iyong screen. Yung mga taong tinutukoy dito ay sina Christopher at Raquel Hucom. Inilaan nila ang bagong taon sa paghahanda sa kulungan. Umamin silang pareho sa kasong wire fraud conspiracy sa North Texas Federal Court. And ang kwento nila sa totoo lang ay parang isang episode ng Fixer Upper kasama sina Chip at Joanna Gaines. Pero sa pagkakataong ito, nagkagulo talaga ang lahat. Inamin ng mag-asawa na nagnakaw sila ng halos 5 milyong piso mula sa mga customer para sa mga hindi natapos na custom home building at remodeling projects. Nakakagulat ang mga detalye ng modus kaya simulan na natin. Ang mga hukom na siyang mga namamahalang miyembro ng Judge Dallas Fort Worth Limited Liability Company sa Fort Worth area ay gumamit ng mga social media app tulad ng TikTok at Instagram para ibenta ang kanilang negosyo. Mga high-end na custom dream home na ginawa ayon mismo sa mga specifications ng kanilang mga kliyente. Pero ang totoong resulta ay iyon lang talaga. Mga pangarap, hindi realidad, at ang mga pangarap na yon ay mabilis na naging bangungot. Ngayon, isa sa mga biktima ay isang babae na ang pangalan ay Kristen Newman, at nakipag-usap siya sa Texas media outlet na WFAA. At sinabi nila na maayos naman ang lahat noong una nang kinuha niya ang mga hukom. Si Christopher ay nagpakilala bilang isang arkitekto at tagapagtayo. Pero ayon sa kanya sa WFAA, nagkaproblema ng tumagal ang construction. Sabi niya, nagtanong na kami, uy, bakit hindi pa tapos ito? Hanggang sa napansin ko, uy, parang sobra ang singil mo. Minsan, sobra ang bayad ko kaya tinanong ko, pwede ko bang makuha yung pera ko? Dahil hindi mo pa nagagawa yan at bahagi pa ng isa pang bayad. Ayon kay Lane Simons, isa pang biktima, wala na sa akin ngayon, anya sa outlet. Sabi niya, dumating sila at ipinakilala ang sarili na parang sina Chip at Joanna Gaines. Bahay ko ito, mali lahat ng ginawa nila. Ilang linggo pa lang nabibiyak na ang mga tile at sahig ko, pati lumulubog na ang kusina. Yung trim sa labas parang bata ang gumawa. Lahat ng framing kinailangan naming tanggalin ulit at buuin ulit, pati hagdanan ko, kinailangan ding tanggalin at buuin ulit. Isang piraso lang ng tabla sa loob ang sumusuporta dito. Sunod-sunod na paglabag sa code ang nangyari. May kaibigan kaming kontratista na pinapunta namin para tingnan lahat at sabi niya, pare, maraming delikado rito. Ito na yata ang pinakamasamang trabaho na nakita ko ngayon. Si Christopher at Raquel Judds ay kinasuhan ng tig-7 bilang ng sabwatan para gumawa ng wire fraud, tig-1 para sa 7 grupo ng mga biktima na bawat isa ay naloko ng libo-libong piso. Batay sa dokumento ng korte, mag-asawa ang nagbayad ng 12 beses sa mga Judds at nawalan ng higit 350,000. Nagsampa ng mga kasong sibil at isa sa mga biktima ay kumuha ng inspector na nakatuklas na si Christopher ay hindi talaga lisensyadong arkitekto. Sinabi ng mga biktima sa WFAA na mahirap makahanap ng ahensya ng batas na handang hawakan ang komplikadong kaso ng white-collar crime. Pero tinanggap ng pulisya ng ULIS Texas ang tungkulin sa tulong ng FBI at United States Secret Service. Ngayon tingnan natin ang criminal complaint at indictment na isinampa laban sa mga hukom sa Northern District ng Texas ayon sa indictment. CP, bahagi ito ng sabwatan at plano upang mandaya para kina Christopher Judge at Raquel Judge na i-advertise ang kanilang negosyo, Judge Dallas Fort Worth,
Gamit ang mga post at mensahe sa Facebook, Instagram at TikTok, ipinakita sa mga kaugnay na post at mensahe na pagmamay-ari nila ang isang negosyo ng paggawa at pagre-remodel ng mga custom na bahay. Nagkunwari ang mga akusado na nag-aalok sila ng mga serbisyo sa arkitektura, construction, at interior design sa korte at maling ipinahayag na si Christopher Judge ay isang arkitekto. Kapag may customer na interesado sa Judge Dallas Fort Worth para magpagawa o magpa-remodel ng bahay, magbibigay si Christopher Judge ng mas mababang bid at nangakong matatapos ang proyekto sa 4 hanggang 6 na buwan. Kapag pumayag ang customer sa serbisyo ng mga akusado, pipirma siya ng kontrata at magbabayad. Sa maraming hulog gamit ang wire transfer o tseke, kaya nagkakaroon ng interstate na wire transmissions. Maraming biktima ang inutusan na magpadala ng hulog na bayad sa Chase business account ng akusado. Anumang tseke ay ginawa para sa negosyo at idineposito sa business account kapag naipasok na ang pera ng biktima. Madalas inililipat ng mga akusado ang pera sa iba pang magkasamang Chase bank accounts at ginagamit ito sa pagpapatuloy ng modus at personal na gastos kabilang ang mga mamahaling gamit ayon sa isang espesyal na ahente ng FBI mula sa White Collar Crime Division. Sinisimulan ng mga hukom ang proyekto ngunit natitigil ito kalaunan. Ayon sa reklamo, kumuha ang mga hukom ng hindi kwalipikado at murang subcontractor na gumawa ng palpak na trabaho. Ngayon kapag kinokontak ng mga biktima ang mga hukom tungkol sa nangyayari, si Christopher ay umano'y mailap, laging may dahilan at iginigiit na magpapatuloy ang trabaho basta't patuloy na magpapadala ng bayad ang mga biktima. Ayon sa sakdal, malawak ang modus na ito na nagsimula noong Agosto 2020, kaya bumabalik tayo sa panahon ng pandemya at nagpatuloy ito hanggang bandang Enero 2023. Niloko ng mga akusado ang mahigit 40 biktima na nakatira sa 6 na county sa hilagang distrito ng Texas na may kaugnayan sa hindi bababa sa 24 na proyekto ng konstruksyon at nagdulot ng kabuuang pagkalugi na humigit kumulang 48 milyon. Nagkaproblema na noon sa Texas ang magkasangga dahil sa daan-daang paglabag sa alituntunin at patuloy na pag-aangkin ni Christopher bilang arkitekto. Ayon sa pahayag, malinaw na sinabi ng mga akusado sa mga biktima, kadalasan sa email o text, na sila ay one-stop shop sa pagpapagawa ng custom na bahay. Nagkukunwaring nag-aalok ng arkitektura, construction, interior design at decoration. Lahat ng akusado ay maling nagpakilalang si Christopher Judge ay arkitekto. Noong Mayo 2022, naglabas ng formal na babala ang Texas Board of Architecture kay Christopher. Si Judge at Judge Dallas Fort Worth ay parehong inabisuhan na lumabag sila sa Texas Administrative Code. Sa pagtukoy kay Christopher Judge bilang arkitekto at paglalarawan ng negosyo bilang Judge, Dallas Fort Worth Architecture at mga representation sa publiko, hindi naman siya o ang entidad ay rehistradong arkitekto o negosyo ng arkitekto sa Texas. Yan kaya isang chart sa mga dokumento ng korte, makikita ang bahagiing panlilinlang ng mga judge. Sa halagang binayaran sa mga nasasakdal mula 52,000 hanggang 364,000 na ngayon. Ipinapakita ng chart kung gaano katagal umabot ang panlilinlang, ilang buwan, minsan isang taon, sa buong Fort Worth. Ngayon habang sinasabi ng mga taga-usig na si Christopher ang nagpapanggap na arkitekto at tagapag-ayos, si Raquel ay malapit ding sangkot sa planong ito. Ayon sa sakdal, siya ang nag-aayos ng mga personal o remote na pagpupulong sa mga posibleng biktima. Ipinaliwanag niya ang kontrata sa construction at disenyo at sinabi na kinakailangan ng 10,000 na deposito. Pagkatapos, ipinadala niya sa email ang mga pinirmahang kontrata sa mga biktima. Ngayon, nagpo-post siya tungkol sa trabaho nila sa Facebook, Instagram, TikTok at mga local Facebook group gaya ng Alliance, Working Moms at mga nanay ng South Lake. Isinama sa korte ang screenshots ng kanyang mga post. Nalaman ng mga investigador na pinaghalo ng mag-asawa ang pondo ng mga proyekto gamit ang bayad ng isang kliyente para sa pagkukumpuni ng iba pang proyekto. Ngunit malaking bahagi ng pera ay ginastos din nila para sa sarili, ayon sa reklamo ng FBI mula Oktubre 2020 hanggang Enero 2023. Ginamit ng mga akusado ang halos 8,6 na 5,000 mula sa installment payment ni Judge Dallas Fort Worth para sa sarili nilang gastusin. Kasama dito ang mga bayad na tinatayang halaga sa ibaba, 285,000 para sa payroll ng mga akusado, 133,000 para sa cash withdrawal,
8,200 para sa mga binili sa Amazon.com, 70,000 para sa civil legal fees at iba pang gastos sa demanda, 27,000 para sa personal na bayad sa mortgage, 10,000 para sa plastic surgery at 10,000 sa Walmart. Pumayag sina Christopher at Raquel sa plea deal at umamin sa isang bilang ng sabwatan para sa wire fraud. Itinakda ang sentensya ni Raquel sa Abril 14 at maaari siyang makulong ng hanggang 5 taon. Mas mabigat ang parusa kay Christopher kapag siya ay nasentensyahan sa Mayo na maaring umabot ng hanggang 20 taon sa kulungan. Pinagbayad din ang mag-asawa ng milyong-milyong dolyar na ninakaw nila sa mga biktima. Kasama natin ngayon si Randy Zelen, abogadong tagapagtanggol at dating piskal na eksperto sa komplikadong panlilinlang upang talakayin ang kasong ito. Katulad ng kaso natin dito mula sa Fort Worth, Texas, salamat sa pagsama mo sa amin dito sa Law and Crime bago natin pag-usapan ang mga inaasahang sentensya para kay Randy. Pasensya na Raquel at Christopher Hukom. Wala pa naman akong problema. Ayaw mong mapasama sa ganitong kaso. Pero ano ang pinaka napansin mo tungkol sa kung paano nila isinagawa ang pandarayang ito na tumagal ng ilang taon? Wala talaga. At malinaw naman, sinasabi ko ito bilang isang taong nasa depensa ng 35 taon, 38 taon na sa kabuuan. Kaya halos wala na talagang bagay na hindi ko pa nakita. Oo, nagpapanggap sila bilang mga arkitekto, mga tagapagtayo, mga kontratista. Oo, napakahalaga nito para sa mga biktima. Napakahalaga rin nito para sa komunidad. Pero mula sa pananaw ng isang abogadong tagapagtanggol na sanay sa mga komplikadong kasong kriminal at sibil na panlilinlang, ito ay, kung marunong akong magsalita ng Pranses, no, siguro sasabihin kong de rigueur, wala namang nakakagulat para sa akin. Isa lang itong ibang paraan para kunin ang pera ng mga tao na kung tutuusin ay hindi naman magpapalabas ng pera. Kung alam lang nila ang totoo tungkol sa'yo, At naharap sila sa mga kasong federal. At alam ko na maaring may kinalaman ito sa paraan ng pamamahagi ng pera tulad ng wire fraud. Bakit naging kasong federal ito? well, kapag pinag-uusapan mo ang paggamit ng interstate wires at dito, gaya ng nabanggit mo, may perang dumadaan sa mga bangko, sa pagitan ng mga bangko, sa pamamagitan ng wire, may mga email, at maaaring may mga fax pa kung sakaling may mga fax na ipinadala. Kaya, ang paggamit ng wires sa interstate commerce ang nagbibigay ng autoridad sa pamahalaang federal kumpara sa estado ng Texas para makialam at sabing kami na ang bahala dito. Pagdating sa mag-asawang ito. Kasi sa tingin ko, nakita na nating lahat ang mga kwento ng tulad ng isang kontratista na nanloko ng tao at iniwan ng trabaho. Alam mo, itong mag-asawa, napaka-open nila tungkol sa kanilang mga personalidad at nasa social media at TikTok sila. Alam mo at alam ko, base sa mga nagawa mong trabaho, alam mo sa panig ng depensa, kahit kapag tinitingnan mo ang mga manloloko, ano ba sa personalidad nila ang talagang napapansin mo? Kasi magsisinungaling ka, tapos kailangan mo pang magsinungaling ulit at kailangan mo pang magsinungaling ulit para mapanatili mo yung 2 o 3 na unang kasinungalingan. Ayokong mag-generalize masyado kasi marami na akong naipagtanggol ng mga taong inakusahan ng panlilinlang na talagang tahimik sa paraan ng paggawa nila at piling-pili ang paraan ng panlilinlang nila. At syempre, meron ding kabaligtaran gaya ng meron tayo dito. Sa mga hukom na sobrang maingay, kakaiba, palabiro at palabas, doon nila nahikayat ang kanilang mga kliyente. Halimbawa, may mga tulad ni Bernie Madoff sa mundo na tahimik lang. Bahagi ng kanyang diskarte ang pagsabing ayokong kunin ang negosyo mo na mas nag-udyok sa akin na makipagnegosyo sa kanya. Kaya meron kang ganong klaseng manloloko, sobrang tahimik, sobrang maingat, sobrang low-key, at meron ding mga manloloko na talagang naghahanap ng atensyon dahil gusto nilang makuha ang negosyo at pera. At ang lifestyle nila ay lalo pang nagpapalakas ng loob nila para maging mas mapangahas, mas palabas. That's Yan na ang pinakamagandang psychology 100 at isa na pagsusuri na maibibigay ko sa'yo. Narepresenta ko na ang iba't ibang uri ng taong sangkot sa panlilinlang. Naipakilala ko na ang mga taong pwede mong makasama sa bakasyon at hapunan. Na baka nga mabubuting tao pa nga sila pagdating sa negosyo na pinasok nila.
Pero may nangyaring hindi maganda. At nung dapat sana ay tumigil na sila at nagsara at nagsabi ng, pasensya na, hindi nag-workout, kaya magalit ka na lang sa akin, idemanda mo ako sa sibil. Um, Hindi, nagsinungaling sila para magpatuloy ito, maasang babalik at magiging maayos ang lahat. At yung snowball na yon ay palaki ng palaki ng palaki at kailangan mong magsinungaling pa ng magsinungaling para lang magpatuloy ito. Narepresenta ko na ang mga doktor, napakabubuting tao, may mabuting intensyon na nadawit sa isang plano at imbes na talikuran ito, hindi nila nagawang umalis. Kahit ano pa ang dahilan, kung kasakiman man, kahihiyan, pagkapahiya, o iniisip nilang babalik pa ito. At oo, narepresenta ko rin ang mga taong yon na kung bubuksan mo ang kanilang dibdib, ibig kong sabihin, puro panlilin lang sila. Hindi nila mapigilan ang sarili nila. Parang kwento ng alupihan at ng palaka. Ang alupihan ay mananatiling alupihan. Tutuklawin pa rin niya ang palaka kahit malulunod sila pareho. And sa tingin ko rin at natutuwa ako na nabanggit mo si Bernie Madoff dahil sa eskema na pinatakbo niya, sa maraming paraan ay parang ayos lang. Narito ang taong ito, nagbibigay ng malaking kita na kakaiba ngayon. Pero sa totoo lang, nililipat lang niya ang pera mula sa isang account papunta sa iba. Nauuwi ito sa Ponzi scheme, parang bahay ng barahan na bumabagsak dito. May house project sila at tayo ang nagbabayad sa ginagawa doon. Di maganda ang trabaho, pero gagamitin natin ang perang para sa ibang proyekto sa renovation. Ano masasabi mo roon? Iba ang krimen kumpara kay Bernie Madoff. Mas maliit ang saklaw pero milyon pa rin ang usapan at may pagkakatulad sa paraan ng pagsubok. Uy, pag nakuha natin ang renovation, magagamit natin yung pera para sa huli. Tapos tuloy-tuloy na lang. Yan ang ugat ng Ponzi scheme. Para sa marami, hindi naman malaki ang pagkakaiba kung saan. Kung may maliit kang negosyo at legal naman ito at lehitimo, nagpapatakbo ka lang ng maliit na negosyo. Madalas, ginagamit mo yung perang kakapasok lang para pambayad sa mga bayarin mo nung 1 buwan o 2 buwan na ang nakalipas. At hanggat walang lumalapit sa'yo na may dalang pera at nagsasabing ang perang ito ay para lang dito. At hanggat hindi ka nagsisinungaling sa mga tao tungkol sa kalagayan mo para lang mahikayat silang mag-invest pa. Ganyan talaga ang takbo ng maliliit na negosyo. Kung maswerte ka at may perang reserba, swerte mo. Pero para sa karamihan ng may-ari ng maliliit na negosyo, normal lang ito. Nakapasok na ang pera, mababayaran ko na ang mga bayarin nung nakaraan. At ganyan lang talaga ang ikot ng negosyo. Pero ang pinaka-esensya ng Ponzi scheme ay hindi lang basta kinukuha ang pera mo para sa bagong investment o kinukuha ang pera mo para bayaran ang ibang tao ng kanilang kita. Ito ay kapag nagsisinungaling ka tungkol dito at hindi mo sinasabi sa tao ang totoo. Kinuha mo ang pera nila, binigay nila sa iyo ang pera nila para i-invest, hindi para bayaran mo ang ibang tao. Binayaran ka nila para palaguin ang pera nila. Kaya ang problema ay pagkakaroon ng pera at pagsisinungaling. Ang maling dahilan kung bakit mo kinukuha ang pera at kung ano ang ginagawa mo sa pera. Palagi kang nangungutang kay Pedro para bayaran si Pablo pero hindi ka naman talaga nangungutang. Dahil ito ay isang investment, hindi ito utang, hindi talaga, at saka pwede ka ring mapahamak dyan. Pero madalas, mga investment ito, equity investment, kaya niloloko kita para lang mag-invest ka sa akin. Kasi yung kapitbahay ko, 2 linggo nang kumakatok sa pinto ko. Randy, nasaan na yung investment ko? Sabi ko sa'yo, kailangan ko na yung pera ko. May babayaran akong tuition sa kolehiyo. Pang maikling panahon lang dapat itong investment, gaya ng ipinangako mo sa akin. Sabi ko, hindi, kakasara lang namin ang deal at magiging ayos tayo. Pero nagsisinungaling ako sa inyo dahil hindi naman ini-invest ang pera ninyo. Yung pera mo, napupunta sa kanya, niloloko ko rin siya kasi akala niya kakasara ko lang ng deal, pero hindi totoo yon. Nakumbinsi kitang mag-invest. At sa kasong ito, ganun nga, inakusahan sila at umamin silang nagnakaw ng humigit kumulang 5 milyon at nangyari ito mula 2020 hanggang 2023. May mga biktima na sa tingin ko ay gusto silang kasuhan agad at naghahanap kami ng pulisya na kikilos tungkol dito. Marami sa mga departamentong ito ay hindi talaga para sa white-collar crime tulad ng ginagawa ng FBI. Sa tingin ko, maraming kwento ang mga may-ari ng bahay tungkol dito, pero hindi sa kasong ito. Tungkol ito sa kontratista na basta na lang umalis sa trabaho at kadalasan, walang kasong isinasampa. Minsan, nauuwi lang sa small claims court.
Sa isang kasong tulad nito, siguro, kung titingnan ang ganitong kaso, gaano ba kadalas na ito ay talagang naisasampa at napaparusahan? Mukhang malaki ito, pero pwede rin makita sa mas maliit na antas at wala namang nangyayari. Totoong totoo yan. Bagaman bawat kaso ay may kanya-kanyang katangian, may mga bagay na tinitingnan ng mga piskal o ng mga tagapagpatupad ng batas sa lokal na antas kumpara sa federal na antas. Kung laging kakasuhan ang mga tao sa bawat alitan sa negosyo, Um, hindi natin kayang magpatayo ng mga kulungan ng sapat na mabilis. At may malaking pagkakaiba ang paglabag sa kontrata at ang paggawa ng panlilinlang. Maaaring pareho lang sila pero oras lang ang pinagkaiba. Halimbawa, kung sinusubukan kitang kumbinsihin na mag-invest sa negosyo ko ng dilaw na sticky pad note, kung sa oras na hingin ko sa iyo ang investment, sabihin nating sinusubukan kitang kumbinsihin na bigyan mo ako ng 10,000 at sa oras na hingin ko sa iyo ang pera na yon. Nakikipagnegosasyon ako sa isang kumpanya na magbibigay sa akin ng papel at magbibigay din ng pandikit, backing at pandikit. Itong bagong teknolohiya na nananatili magpakailanman at hindi nagkakaroon ng mga tiklop sa gilid at talagang nakikipagnegosasyon ako sa kanila. At sabihin nating hindi natuloy, hindi naman kita niloko. Baka hindi ko na mabayaran ng pera mo dahil nagamit ko na ito. Pero hindi kita niloko. Sa kabilang banda, kung sa oras na sinabi ko sa iyo na may deal ako, may bago akong kumpanya, nakikipagnegosasyon ako sa kanila. Kailangan lang nilang makita na may gumaganang puhunan ako. Walang ganong kumpanya na umiiral. Hindi ko nga magagawa ang negosyong ito dahil may patent ang post-it sa teknolohiya. Yan ay panlilinlang at ang pagkakaiba ay kung ano at kailan ko sinasabi, pati na rin ang pinaniniwalaan kong totoo. Magkano ba ang kaso na ito? Mukhang hindi sila magaling mag-renovate ng bahay. Nagkakahiwa-hiwalay na ang mga tile, hindi rin ganun kaganda gaya ng nasa larawan. Ano ang naging epekto ng pagsasabi niyang arkitekto siya at iyon ang binebenta nila kumpara sa hindi lang natapos o hindi maganda ang gawa? Sigurado. Ang isang kasinungalingan na madaling mapatunayan kung totoo o hindi ay nagpapadali para sa isang taga-usig na sabihing ito ay isang krimen. Hindi ito sibil na alitan para sa sibil na hukuman at hindi dadaan sa hustisya ng 5 hanggang 10 taon. Pero hindi ito naiiba kung sasabihin ko sa'yo, abogado ako at gusto kong kunin mo ako para sa kaso mo at binayaran mo ako ng 25,000 bilang retainer. Hindi ako abogado, wala akong lisensya sa batas, at hindi pa ako nagkaroon ng lisensya sa batas. Ibang-iba yon kaysa sa sasabihin ko sa'yo, abogado ako, bayaran mo ako ng 25,000 at binayaran mo ako. At ginawa ko ang trabaho ng palpak. Mas mukhang sibil pa nga yun kaysa sa hindi talaga ako abogado. Madali lang yon pagdating sa paggawa ng kriminal na panlilinlang, kung saan nagsasabi ka ng malaking kasinungalingan at umaasa ka doon. At Diyos ko, oo nga. At mula sa pananaw ng pampublikong pulisya, ayaw nating may mga taong nagkukunwaring abogado kahit hindi naman sila. Isipin mo ang pinsala ng peking arkitekto, magpatayo ng gusali na biglang gumuho at may mamatay sa loob. Kaya nga kailangan lisensyado ang mga arkitekto. Tungkol naman sa ngayon, ninakaw nila ang halos 48 milyon at hindi pa sigurado kung mababawi pa ng mga tao ang pera nila o magkano ang maibabalik sa kanila. Haharap si Raquel ng hanggang 5 taon at si Christopher ng hanggang 20 taon sa kulungan bilang bahagi ng plea deal bilang depensa. Sa tingin mo ba mas maganda na ang kasunduang ito para sa kanila base sa mga inakusahan at inamin nila kaysa sa pwedeng mangyari pa? Sa totoo lang, may benepisyo ako dahil ito ang trabaho ko. Kaya kong pumasok sa computer ng korte at aktwal na makita ang mga pisikal na kasunduan. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang federal na kriminal na hustisya at mga federal na krimen, lahat sa federal na sistema ng hustisya ay binabawasan sa mga puntos. Isipin mo ito parang Scrabble na bawat letra may katumbas na puntos. Sa federal na batas kriminal, bawat krimen ay may katumbas na bilang ng puntos. May mga ginagawa ka ring bahagi ng krimen na sa 99% ng pagkakataon ay nagpapataas ng puntos. Halimbawa, ang wire fraud, ang mga puntos na nakatalaga para sa wire fraud ay 7.
kahit na maaari kang makulong ng hanggang 20 taon. Pagkatapos, ang halaga ng pera na ninakaw mo mula sa mga tao o ang halagang nakuha mo mula sa iyong kriminal na panlilinlang ay may kaakibat na mga puntos. At pagkatapos may iba pang mga bagay na ginagawa mo para maisakatuparan ang krimen na may kaakibat ding mga puntos. Ipinagsasama-sama mo lahat ng puntos at kung aaminin mo ang kasalanan mo, ibabawas mo ang ilang puntos. Pagkatapos, pupunta ka sa sentencing chart na may patayo at pahiga na axis. Ang patayong axis ay mga puntos. Hanggang sa umabot ng 43. Ang pahalang na axis ay tumutukoy sa kasaysayan ng krimen at makikita mo sa chart kung saan ito tumutugma. Kaya sa pagkakataong ito, halimbawa, para sa asawa. Sinuri ko ang kasunduan sa pag-amin at sa kasunduan, kahit na hindi talaga nito ibinibigay ang kalkulasyon ng puntos. May kasunduan kung saan ang gobyerno at ang depensa ay nagkasundo na ang sentensya ni Chris ay hindi lalampas sa 78 buwan at kailangan talagang aprubahan yon ng hukom. Hindi ito karaniwang nangyayari sa federal na criminal na practice. Madalas, hindi mo alam ang sentensya mo at hindi kailangang sundin ng hukom ang napagkasunduan. Sa kasong ito, tinatawag itong C-plea. Dito, parehong nagkasundo ang gobyerno at ang depensa na kailangan aprubahan ng hukom para mangyari ito. Ibig sabihin, si Chris ay hanggang 78 buwan lang ang maaaring matanggap ayon sa guideline range. Ang chart na yon ay 63 buwan ang pinakamababa at 78 buwan ang pinakamataas. Kaya kung gumawa ka ng mabilisang kalkulasyon, ang base offense level niya ay 75 milyon. Nadagdagan siya ng 18 puntos kaya 25 puntos na ngayon at malamang may iba pang enhancements pa. Tatanggalan siya ng 3 puntos dahil inamin niya ang kasalanan kaya napunta siya sa 63-78 buwang sentensya. Nagkasundo ang gobyerno at depensa na ang hukom ay hindi magbibigay ng higit sa 78 buwan, maaaring mas mababa pa pero hindi susobra. Interesante, kaya abangan natin ang mangyayari. Tungkol sa mga biktima, may isang tao na nawala ng mahigit 360,000. Ibig kong sabihin, gaano kalaki ang posibilidad na mabawi nila ang perang iyon? Sa pagkakaalala ko, si Chris ay kinakatawan ng isang abogado na itinalaga ng gobyerno. Kaya masasabi ko halos wala na silang pag-asa at wala na talagang natitirang pag-asa. Magkakaroon ng kautusan para sa pagbabayad ng danyos at iyon ay magiging hatol tulad ng ibang mga hatol. At kung makukulong sila, kung makukulong siya, ganun din. 25 isang buwan ang ibabawas mula sa anumang perang matatanggap niya mula sa pagtatrabaho sa kulungan o anumang ginagawa niya sa kulungan. At pagkatapos, magkakaroon ng bahagi ng anumang kita niya sa hinaharap na kukunin mula sa kanya. Kung manalo siya sa loto, mababayaran ang mga taong ito kung makakakuha siya ng pera. Maganda talagang ipakita sa hukom na nagsikap ka bago ang paghatol. Naranasan ko na ring tingnan ng mga hukom. Randy, pumasok ang kliyente mo, hindi ka binigyan ng kahit $1 para ilagay sa escrow. Kagalang-galang na hukom. Wala talaga siyang pera. Randy, may cellphone siya at nagbabayad ng bill, may kotse na hinuhulugan, nagbibigay ng pagkain at nagbabayad ng upa. Lagi siyang may suot na damit tuwing pumapasok. Huwag mong sabihin sa akin na hindi siya nakapag-ipon. Wala akong pakialam kung 500, 1,000 o 1,000 at 500 man yon. Hindi lang naman pera ang usapan dito, kundi ang prinsipyo na inisip mong mahalaga ito kaya sinubukan mo. Minsan may isang hukom na sobrang nagalit sa akin dahil doon, umalis pa siya sa upuan niya ng 15 minuto para pakalmahin ang sarili niya. Natuto ako doon. Lagi mong papagbigyan ng kliyente na magbigay ng 500 hukom. Sinubukan niya at may ibig sabihin yon. Kung milyonaryo ang kliyente mo, hindi bagay gawin yon. Pero kung kailangan niyang mag-submit ng financial disclosure sa probation department, ibig sabihin kapos siya. Ang pagdadala ng anuman ay may kahulugan para sa hukom. Maganda ang punto mo. Abangan natin ang sentencing ng mag-asawang ito. Maraming tao ang nagkaproblema sa kanilang bahay. RANDYZELLEN, abogado sa depensa ng kriminal at dating taga-usig. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ang iyong oras. Pinahahalagahan kong makasama kayo. Dito nagtatapos ang kaso ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.